okay lang mag-drive. Except pag rush hour kasi ewan ko, natatakot ako. Pag-usapan natin ang mga culture shocks na experience namin dito sa Netherlands. Marami-rami yan. Ayun, yung walang Filipino type dito. Ay, oo, yun. Talaga. Meron silang accent. Oo, tapos yung tayo pa yung pagtatawanan, oo. Paki-comment down below. Wow! Sama niya akong punta sa bahay ng kapatid ko. Doon ako magdi-dinner today. So, yeah. Kung napapansin nyo, naka-winter jacket na ako. Kung hindi pa naman winter dito, ano pa lang, autumn. Pero, malamig na. So, para sa akin, winter na rin yun. Usually, takot akong mag-drive. Lalo na pag hindi ko alam yung daan. Pagka alam ko na, okay lang mag-drive. Except pag rush hour kasi ewan ko, natatakot ako. So, nagda-drive lang ako pagka outside rush hour. Or pag alam ko na yung daan. Pero syempre, minsan, tinatry ko pa rin kasi minsan walang choice. Hindi naman ko pwede lagi pag-drive ni James. So, yeah. Kung napapansin nyo, hindi ako nag-i-intro sa mga vlog ko. Kasi, dati, nag-start ako ng vlog, ng food vlog ba. Meron ako doon yung una kong video. Ang intro ko is, "Hi guys." Tapos, itong kapatid ko, lagi niya akong inaasar doon na ginagaya niya ako na, yun, sinasabi niya, "Hi guys." Nahiya na tuloy ako. So, ngayon, nagba-vlog na ako ng mismong sa sarili kong life ba. Hindi ko na alam kung anong pwede kong gawing intro na hindi ako mahihiya. So, kung may suggestion kayo dyan, paki-comment down below na lang. Dahil naiilang ako pagka mag-i-intro. Pero, naiisip ko rin naman, biglang ang random naman nun, bigla na nagsisimula yung video without intro. Actually, kaya ako pupunta kay Amanda ngayon. Papatanggal ko na tong nails ko. Kaysa gumastos pa ako. Kasi kaya naman doon yung tanggalin to eh. So, actually, dito sa Netherlands, majority ng mga tao is nagda-drive ng manual. Ito, automatic lang siya. Kasi, yung ako nung nag-driving lesson ako, sa first lesson, nag-manual ako. Tapos, ang in-advise nung instructor, mag-automatic na lang daw ako kasi, otherwise, marami daw akong kailangan kuning lesson, magastos. So, sinunod ko yung advice niya. Nag-automatic ako, pero, eventually, marami pa rin akong kinuhang lesson. Kasi, I'm a slow learner. Tapos, medyo takot pa ako na mag-drive. So, yeah, logic na matagal bago ko ma-pick up, diba? Etas ngayon, ang problema ko, ang mamahal ng mga automatic cars dito. Kasi nga, limited yung tinda, kumbaga. Mas marami kasi talagang manual. Kaya ito, first car ko to. Mumurahin lang to. Pero
bulok-bulok na siya. Tsaka old car na to 2007 pa to So, kailangan ng mag-upgrade. Kaso, kulang pa yung ipon namin. Or, malapit naman na. So, hopefully, this month or next month. Medyo busy pa nga Ayoko nagda-drive ng rush hour, sabi ko naman. Pero pag kilala ko naman, okay naman kahit pa paano. Hindi, ginagawa ko pa rin. Pero mas chill sa akin pagka hindi rush hour. Although compared mo sa Pinas, wala lang to, di ba? Kasi nga walang traffic ko. I mean, go ko pa rin naman kahit pa paano. Pero yeah. Tsaka dito, most of them sumusunod talaga sa speed limit. Hindi guys, sa Pinas, kanya-kanyang speed limit. So, yun ang kagandahan dito. At sumusunod talaga sa traffic rules. Ang laki rin kasi nung fine kapag hindi ka susunod. Tsaka yung driving license ko, hindi pa siya ganun katagal kasi nakuha ko siya May ng 2022. 2025 pa lang ngayon. At saka nung after kong makuha, 8 months ata akong walang car. So, hindi ako nakapag-drive ng 8 months after kong makuha. Dapat daw pala pagka after mong makuha, ituloy-tuloy mo, kundi lalo kang matatakot. Pero wala pa akong budget nun. Kasi estudyante pa lang ako nun Buti nga magkalapit lang kami ng bahay ng kapatid ko. Parang without traffic. Siguro 12 minutes away lang siya by car. Tapos pwede rin i-train. Itong mahirap sa bahay ng kapatid ko. Parallel parking. Pero buti na lang. Wala pang kotse dito. So, pwede pa akong gumanito lang. Tapos umatras na lang tayo. Lalong tumabingi. Wait. Ayan. Tabihan natin siya. Pwede na siguro ito. Ayan. Oh. Alright. Magchichika-chika tayo mamaya with my sis. So ngayon, magsisimula na tayo na tanggalin niya yung sa nails ko. Tapos habang yung ginagawa yung nails ko, pag-usapan natin ang mga culture shocks na experience namin dito sa Netherlands. Marami-rami yan. Correct. Kasi, so technically, lumaki kami sa Pinas. Tapos, nung magsi-16 ako si Amanda, 14 siya, lumipat kami dito sa Netherlands. Tapos, ayun, meron kaming, syempre, kumbaga, alam na rin namin kung ano talaga yung Filipino culture. Tapos, dito, medyo lumaki na rin kami talaga, nag-integrate and all. So, pwede namin sila i-compare, kumbaga, sa isa't isa. At saka kung ano yung mga nakakashock sa amin. Gumawa na ako ng listahan, pero baka may mga madagdag pa dito. So, una is, prangka sila dito. Oh. Pag may problema sila sa'yo or may feedback sila, wala nang sugar coating, wala nang pa-zigzag-zigzag. Diretso, sasabihin sa'yo kung ano yung... Which is fine.
Nung una, naiiyak ako pagka may ganun kasi nasya-shock talaga ako sa mga kung paano nila sabihin. Pero si Amanda, bet niya na ganun sila dito. Feeling ko nga, naging prangka lang talaga ako dahil dito sa bansang to. Kung siguro nasa Pilipinas pa tayo, hindi siguro ako ganito ka-prangka. Or ano ba? Personality ko na ba to? Baka. Hindi, ano ba? Hindi, ito matapang kasi talaga to. So, kaya niyong mamprangka talaga. Pero yung medyo sinisugarcoat pa niya dati. Pero ngayon, dahil mas Dutch na siya sa akin talagang sasabihin niya kung anong gusto niya. Kasi ganun din sila dito. At technically, 14 siya nung dumating dito ilang taon ka na ngayon? 30? Joke. Malapit na. 28. 27, ito naman. 27. I'm sorry. 27 siya. So, kumbaga, di ba, ilang years na? 13 years na, di ba? Oh. O kumbaga, naano na talaga siya. Naging na siyang half. Ay, ito yung inano mo. Ay, half Dutch na siya. Tapos, ano pa ba? Kuripot. Ayan. Sobrang kuripot nila dito na talagang, alam mo yung, di ba sa atin sanay tayo sa Pinas, pagka may birthday yan, kakain, ang daming handa, yung parang buong barangay. Talaga. Parang buong barangay yung invited, di ba? Pero dito, alam mo yung, ano bang handa dito? Parang wala coffee, nga. ano lang, pagpupunta ka, pwede ka uminom ng coffee with cake or tea. Or, ano pala yung freeze drink? Soft drinks. Soft drink. Wala silang handa na, at never sila nagpapauwi ng food. Or ang handa nila, ayun nga, keso, ganun. Ayun, yun. Bread. Mga snack lang, hindi ka mabubusog. Huwag mong imagining may spaghetti or lumpia or whatever. Snack lang. Tapos, pagdating din sa, sa pera, like, parang never ako nakalibre sa kahit kaninong Dutch. Lagi silang naniningil ba? So, sobrang kuripot dito. Kahit 5 euros lang yan. Ayan. Oo. Mahilig silang mag-ipon. Ayaw nila gumagamit ng credit card din. Kasi gusto nila talagang yung, kung ano lang yung pera mo, yun lang ang gagamitin mo. Hindi ka maglalabas if you don't have the means for it. Ano pa? Ayun, respect is not based sa age. So, di ba sa Pinas, automatic, pag mas matanda, dapat may respeto ka. Like, you know. Pero, dito, wala. Yung iba nga ang tawag sa nanay, sa magulang nila. Yung yung first name. Yeah, by name lang. Wala nang mommy or daddy. Basta yung, kung kunyari, kagaya namin, ang pangalan ng mami namin, Heidi. Heidi lang ang tawag nila sa kanya. Parang ganun. Tapos wala ring ate or kuya. Tsaka, hindi talaga, pagka, kunyari, salbahe kang adult, kahit mas bata pa yung intern, kunyari, sa work yun, yung mga intern, may say sila, hindi sila para magpaka-submissive or anything. So, yun ang napansin ko. Which is, para sa akin, good. I mean, bet ko yung na yun. yung part ng culture nila. Kasi yung iba, ang feeling, porket mas matanda, kailangan, sila na yung mas nakakaalam. Oo. Toxic. Ay. Teka, ano ba yung mga sinulat ko? Ay, fast talk pala to, no? Fast talk. Ayun, working na sila ng maaga kaagad. Start age dito, siguro 13? Siguro nga 12, 12, 13, medyo nagsisimula na sila like yung, alam mo yung mag-deliver ng newspaper. Ginawa rin namin yun, no? Oo. Pero hindi kami marunong mag-bike, so... Nilakad namin, my God. Never again. Tapos, ano pa yung ginagawa nila? Pag sa market. Yung dishwa, parang tagahugas ng pinggan, mga ganun. Yun, tapos, mabilis silang mag-work dito, tapos kumikita na sila kaagad. So, yun ang maganda rin dito. Hindi sila spoiled. Oo, yun din ang maganda nga talaga dito, no? Talagang practical din sila. Talaga, oo. Yeah. Tapos,
tawag doon, ayun din, sa school dito, di ba sa atin meron tayo yung mga rankings. Ewan ko lang ngayon na, kasi di ba nagbago rin na yung education sa Pinas. Pero noon, di ba may mga, yung first honor, second honor, mga ganyan-ganyan. Dito walang ganyan, kasi ngayon naisip ko, actually nga, parang nang-shame ka dun, di ba? Kung ikaw yung pinakahuli dun sa lista or hindi ka umabot dun sa list of honors. Oo. Dito walang ganun. Parang ma-prevent siguro yung ganyan na may nagiging competition ba sa kanila. True. True naman. Ay, yung anak ko. Ay, ano ba yan? Teka. Tapos, ayun, yung walang Filipino time dito. Ay, oo, yun. Talaga. Pagka sinabi mong 1 p.m., 1 p.m. kayo magkikita, hindi 2 p.m. or... Pero nabuisit din ako nabubuisit na rin ako pag ganyan. Kasi nag-Pilipinas kami nung 2023 at saka 2020. Oo. Ito lang, itong January na, ito lang. Tapos nakipagkita ako sa, basta kung kasi kay Nino man yun, baka makita niya tong vlog na to eh. Tapos sila, alam mo yung, ang late nila dumating, yung talagang hindi 30 minutes late, hindi rin 1 hour, pero 2 hours, more than 2 hours. Oh my yung God. para sa akin, oh my God, nakakaloka. Parang hindi na talaga ako sanay. Mas gusto ko talaga yung on time na, or siguro 30 minutes late, max. Yun talaga max. Oo, acceptable pa yun. Pero like 1 hour, are you for real? Oo, yung, kaya talaga, naloka rin ako dun. Kasi yung, syempre, kumbaga, may call time ka, tapos late. Oo. Yung kasi nag-tour kami nun. Tapos, hindi ko mabuksan. Tapos, may mga late. Ay, hate na hate ko yan. So, alam ng mga kapatid ko yan. Kung gaano ako na-bad trip nung late sila. Grabe ka nga naman. Over din naman ako. Pero, ewan ko ba, napaka-impatient ko kasi pag ganyan. Ewan ko nang may late kasi usapan is usapan. Yun naman, talaga. Ang last na gusto namin pag-usapan is yung medyo yung iba, hindi naman lahat, pero yung iba nang di-discriminate dito. I think lalo na pag mas bata, no? Like teenagers. Oo. Kasi, ewan ko, kung para sa akin parang discrimination yun kasi minsan naglalakad lang kami sa street. Tapos may dadaan ng mga teenager na nagbabike. Bigla na lang sila sisigaw ng nihaw. Kahit di naman kami Chinese, pero you know, or ano pa yung sabihin? Kaya sambal by. Oo. Nung minsan nagtrabaho ko sa KFC, tapos doon ako sa cashier, kumukuha ng order. Yung lalaki, biglang sabi, nagtitinda ka rin ba dito ng sambal? Kasi sambal is like a Asian sauce dito. Hot sauce. Parang akin, oh my goodness. Like, are you for real? Yun nga yung buisit dito. Yeah. Pero may isa tayong friend na yung sa parang big city na. Sa Amsterdam, yan. Yun. Wala namang discrimination doon na halos. Pero dito talaga sa Twente. Ano ba to? West. East area ng Netherlands. Medyo kasi laid back dito. Nanggaganon sila. Pero sa Amsterdam, like big cities, wala naman daw. Apparently. Yung tong neighbor ko, kala niya sabi niya, kailan daw ako pwedeng maglinis ng bahay niya. Pa sa akin, sabi ko sa kanya, hindi ako, cleaner, hair. Oo. Or kaya sasabihin na nila, di panigurado, kumakain ka rin ng mga bats, ng aso, pusa. Yan. May bias na sila. Yung parang, porket Asian ka, kumakain ka na ng ganito, ganyan. Ganon. Tapos, pa ba yung, minsan, isang beses lang naman yata ako napagtawanan ng accent ko. Pero yung iba, hindi naman. Parang mas gusto nga nila yun nagda-Dutch ka, na marunong ka nung salita nila. Tapos, ang nakakatawa lang siguro na isa pang kaka-culture shock is yung English nila dito. Meron silang accent.
Tapos tayo pa yung pagtatawanan. Oo. Pagka sinabi, tama yung pronunciation mo ng English word, ikaw pa yung pagtatawanan. Like yung happy birthday. Sabi natin, happy birthday, di ba? Dito, happy birthday. Tapos ikaw pa yung pagtatawanan nila pagka sinabi mo yung correct pronunciation. Kasi nawi-weird doon sila. Like yung sun, na araw, sun. Ang ano nila dito, sun. Yung yun nila tagang Oo. Tapos tayo pa yung pagtatawanan kasi diba sasabihin natin kunwari, thank you so much. Pero sila, thank you so much. Tapos, at hindi ka nila maintindihan pag hindi mo ginamit yung English accent nila. So, minsan talaga kailangan kahit ang pangit pakinggan, alam mo yun. Apple. Magiging apple. Nung ayun, yung nung nasa Pilipinas tayo, yung isa natin, si Kuya Simon, sabi, hindi niya mag-gets yung sinasabi ko. Sabi ko kasi, yung app doon, kasi ang app sa amin, app. Tapos, nagiging E yung A. Parang slang. Tapos sabi ko, app. Tapos, hindi niya ako mag-gets. Or si ate ba yun? Ewan ko ba sa isa sa kanila. Tapos bigla mo akong kinorek na hindi, app kasi yung sinasabi niya. Oo. Ito kasi nga, mas ano na siya eh. Dutch din kasi siya ng Dutch. Like, kung nakikita niyo, merong Dutch boy sa likod namin. Boyfriend niya. Si puti yan. Kaya talaga yung na to is puro Dutch na talaga siya. Tapos, pero ang nakakatawa kasi hindi lahat ng English ay magiging English accent na rin nila. Like yung word. Meron kasi sa work ko noon. Kasi minsan yung English words, pinapalitan nila ng sarili nilang parang version. So, yung Word document, di ba? Word. Akala ko, intern ako noon. Naisip ko, gagamitin ko yung accent nila para maintindihan nila ako. Masakit? Parang medyo masakit yun. Okay. Tapos ang sabi ko is Word. Kasi yung W dito nagiging V sound. So sabi ko Word. Sabi ko Word document. Alam mo, paulit-ulit akong Word. Oh my God. Bago pa nila nag-gets, kailangan ko pa ipakita yung literal na sa computer, kung ano yung meaning ko. Tapos sabi na, Word! Sabi ko, akala ko kasi ini-change nyo yung accent, kaya akala ko mas maintindihan yung ginawa ko yung Hindi pala. So, may mga ganun kaming moments dito na nakakahiya. True. Kaloka. So yeah, ayun lang yung I think most shocking sa amin dito. Everything else is normal. Okay like naman. Same, I guess, or hindi siya ganong nakakashock. Maganda pa rin naman ditong tumira. Yeah, kailangan mo lang yung siguro ibahin yung yung mindset mo sa ibang things. So, at saka, hindi, yung nalimutan pa tayo. Dito, more, ikaw, yung sarili mo yung uunahin mo kaysa iba. Ikaw ang number one. Yun ang kasabihan nila dito. Ikaw ang number one. Yung iba, wala. Ano lang yan, side dish. Side view. Ikaw ang main view. So, totoo naman talaga. Bakit kasi uunahin yung iba, diba? Masakit ba yung ginagawa ko? Hindi naman. So, ayun lang ang mga namin dito. Ewan ko, may mga nanonood bang taga-ibang bansa din? Ano yung mga culture shock? Culture shock dyan sa inyo. Paki-comment down below. What? Tignan mo, kaya hindi ako, di ba sabi ko sa inyo sa simula, pinagtatawanan niya ako kung nagbablog. Kaya, sino nang bang gaganahan? Pero payamanin natin siya, please, guys. So, ayan. Ayun lang. That's it for this vlog. Siguro sa next vlog na niya, alam mo yun, nasa nail salon na siya, hindi na ako kailangan maglinis. May budget na pang nail salon. Hindi, so... masakit? Hindi naman.
Okay. So, tatapusin lang namin to. God na... So, na siya. Wait nyo na lang yung next vlog. Okay, bye!